Hi guys! Joy here. Kamusta kayo? May nag-ask pala sa akin guys kung bakit ilang days akong walang vlog, wala akong post ng videos. Days before ng post ko kahapon na vlog. Kasi nga guys, most of the time dito lang kami ni Ken sa hotel and lumalabas lang kami pagkakain. And aside from that, medyo na-down ako guys after ng aking tooth extraction. Medyo disappointed talaga and nalungkot ako. Pero nung nasa Rojas ako, hindi ko gaano naisip yun. Kasi nga, super busy ko doon. Ang dami kong inasikaso. And thankful ako kasi within a week, natapos ko lahat ng aking mga dapat asikasuhin sa Rojas. Pero pabalik ko dito sa Manila, after ng tooth extraction procedure, doon guys, doon ko naramdaman talaga yung disappointment at saka yung sadness. Kasi hindi ko nga matanggap yung nangyari sa ngipin ko. And yun nga, hindi lang yun, yung gastos. At saka yung days na dapat medyo tumagal pa ako sa Rojas kaysa dito sa Manila. Yun din. Sabi ko, ba't ngayon pa nangyari to? Ngayong bakasyon ko pa. And hindi pa ako tapos sa mga dapat kong bilhin sa bahay ko sa Japan. Ang hirap mag-isa, diba? I mean, ang daming gastos. Ang bigat. Non-stop. Parang walang katapusan. Eto, another problem na naman, another gastos na naman. Ang mahal-mahal ng bayad guys sa dentist, diba? So, nag-down talaga ako, umiyak ako, tapos nalungkot ako, nanahimik talaga ako. Sabi ko, ayoko na muna mag-vlog. Pero thankful ako guys, kasi hindi siya ganun ka namaga after ng pagbunot ng ngipin ko. Namaga siya, mild lang talaga, at hindi siya masakit. Kaya, nakakain naman ako ng maayos. Pero yun nga, talagang nalungkot ako. And then, after ko ma-embrace yung sadness, yung disappointment ko, nag-focus ako sa bright and positive side guys. So, inisip ko, thankful pa din ako na naagapan yung ngipin ko kaagad. Kasi guys, so nagpa-x-ray ako ng ngipin ko, doon nakita na may fracture yung pinaka-bone ng ngipin ko. Kung hahayaan kasi, magkakaroon ng infection at madadama yung ibang ngipin. Kaya yung kailangan talaga siyang bunutin para hindi madama yung ibang ngipin. So, it's for my dental health din, di ba? Priority natin talaga yung ating health. And kahit matagal ako dito sa Manila guys, kahit papano nakapag-rest din ako. Kasi nga nung nasa Japan ako, kahit day off ko, lagi akong busy, lagi akong may ginagawa. So nagkaroon ako ng time to slow down. Alam mo yun, yung hihiga ka, and then manonood lang ng Netflix, ng TV, and then kakain, lalabas lang kami ni Ken para kumain. Minsan take out, mag-food trip sa loob ng room. Ganun lang yung ginawa ko guys, ng ilang days talaga. So, happy naman ako kasi nakapag-relax ako. Sabi ko sa sarili ko, but kasi ngayon pa nangyari to, ang hirap mag-isa talaga guys. Ang hirap maging single mom kasi shoulder mo lahat ng responsibilities, lahat ng gastos. Siyempre guys, ang mahal ng bayad sa dentist, lalo na yung tooth implant. Sa bagay, next year pa naman yung gagawin. Mapag-iipunan ko pa. Pero alam nyo yun, yung ang dami kasi expenses, non-stop yung mga gastusin. And then ako lang mag-isa. Ayun, kailangan ko na talaga mag-asawa. Yun nga guys. So, sana someday no, hindi yung nag-iisa ako para harapin lahat ng to. Dahil medyo nahirapan ako. Doon ko na-realize yung mga sinasabi ng family and friends ko na kailangan makahanap daw talaga ako ng katuwang sa buhay, yung partner. Alam niyo yun. So, kung single mom ka talaga, kailangan mo talaga magkaroon ng savings or emergency fund para talaga yun sa health, sa mga medical expenses guys. So, including dental health. Kasi hindi ko expected to, unexpected talaga. Kahit nga yung dentist ko nagulat nung makita yung fracture sa bone ng aking tooth eh. Kahit ako, grabe, talagang nanlambot ako kasi alam ko malaki na naman yung babayaran sa dentist. Umiyak talaga ako kasi yung pera na binayad ko sa dentist, pambayad ko dapat yun guys sa cemetery lot kung saan gusto kong ilipat yung bones ng papa ko at saka ng grandparents ko. Kaso, yun nga, hindi ko na fully paid kasi nga napunta yung pera sa dentist ko. Alam mo yun, isa pa yan sa ikinalungkot ko. Pero thankful pa din ako kasi napareserve ko pa din. And magtatrabaho na lang ako ulit ng madami sa Japan. Hanap tayo ng paraan para mabayaran ko lahat ng expenses at saka mag-iipon ako para sa aking tooth implant next year. Yun. Ang hirap mag-isa talaga. Ang hirap maging single mom. Pero sa mga single moms dyan, kagaya ko, laban lang. Okay lang na umiyak tayo minsan, malungkot tayo, pero huwag tayong susuko. Normal lang talaga na may mga problema dumarating na unexpected. I-embrace nyo lang yan. But never susuko.
Hindi tayo bibigyan ni Lord ng problema talaga na hindi natin kaya. Huwag niyong kakalimutan talaga mag-pray lagi. Mag-pray na bigyan tayo ng wisdom kung paano natin ma-solve yung lahat ng problema na dumarating sa ating life. Importante talaga yan, guys. Dapat wisdom. Huwag yung hingi kayo ng pera kay Lord. Hingi kayo ng wisdom kung paano tayo magkaroon ng pera. Ganon. Ay, ang hirap maging single mom kasi nga wala tayong partner para tulungan tayo, lalo na sa financial, di ba? Kaya kailangan talaga natin mag-save, mag-invest, and then, yung huwag natin kalimutan yung mag-save para sa ating emergency fund, para sa ating health. Priority talaga yung health. So, yun lang guys, share ko lang sa inyo. And yeah, from now on, mag-vlog ulit ako lagi. Pag kaya ko talaga yan, magpo-post ako ng vlog lagi. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Be beautiful, be kind. God bless.